Christ died for our sins. Christ died for our sins. And then, He was buried. Namatay, inilibing, at nabuhay na muli. Kaya sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon, ay kanyang pinatunayan na siya nga ay namatay. And that is important for us to receive salvation. We should not think other things that people would like us to believe. Para tayo tumanggap ng kaligtasan, ang sabi sa aklat ng Roma sa kapitulo 10 sa talatang 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord, believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ganun kahalaga iyang kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, na maliban na yan ay iyong sampalatayanan, maliban na yan ay iyong paniwalaan, ay hindi tayo magtatamo ng kaligtasan. And so, the death and resurrection of Jesus Christ is a very compelling validation of who Jesus is, which now leads us to the second validation, that the resurrection of Jesus Christ validates our belief in Him. Pinatutunayan nito ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus sa mga patay, maaaring siya'y gumawa ng mga tanda, ng mga kababalaghan at ng mga himala. Maaaring siya ay gumawa ng mga dakilang mga bagay at ginawa niya yon. Subalit kung siya'y namatay lang at hindi siya nabuhay na maguli, ang walang saysay, walang kabuluhan na tayo mananampalataya sa Kanya. If Jesus Christ had not risen from the dead, then Jesus Christ would have simply be reduced to a mere good man, to a mere martyr, to a mere, a great hero of humanity. Sapagkat yun naman talaga ang nagawa lang ng maraming mga bayani sa ating panahon. Maraming mga bayani gumawa ng mga dakilang bagay, gumawa ng mga di karaniwang mga bagay, subalit nung sila'y namatay, hindi na sila nabuhay na muli. Nanatili silang patay. Subalit ang Panginoon ay tanging nag-iisa. Siya'y namatay, siya'y nabuhay na muli, at dahilan dito, tayo ay mayroong buong kapanatagan na makapanampalataya sa Kanya. Ngayon, pwede natin at dapat nating tayuan, sampalatayanan ang lahat ng Kanyang turo, lahat ng Kanyang aral na ngayon ay tinuturo sa atin ng mga tunay na sugo ng Diyos. In the book of 1 Corinthians chapter 15, in verses 14 and 17, it says there, "And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith." Kung hindi daw nabuhay ang Panginoong Jesus, ang pangangaral ng mga sugo ng Diyos ay walang kabuluhan, walang saysay, walang silbi. At kahit itong programang ito ay isang malaking pagsayang lamang ng mahalagang mga bagay, this is just gonna be a very wasteful undertaking if Jesus Christ did not raise up from the dead. But then again, thank God He did. Praise the Lord. And so, because He did raise from the dead, our faith is no longer futile. Our faith is now beneficial. So it says there, if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Kaya dito natin makikita na napakahalaga na ating makita ang kahalagahan
ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon. And it says there, kung hindi siya nabuhay na maguli sa mga patay, tayo nasa mga kasalanan pa. Maybe you are one who is struggling with something sinful. Maybe you are addicted to a sinful pattern in your life, vices, drugs, alcohol, nicotine, pornography. You are addicted to some habit that is self-destructive. I want you to know Jesus Christ rose from the dead so that you can be set free from your sins. You heard me right. You can be set free from your sins right here, right now, as you are listening to this exhortation, because the reality of Christ's resurrection is still very much present in our time.